Magandang gabi, narito ang update ukol sa minomonitor natin na Bagyong Isang. Matapos tawirin ni Bagyong Isang ang bahagi ng Northern Luzon, ay binabaybay na nito ngayon yung karagatan or yung West Philippine Sea at huli itong namataan sa layong 120 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 40 kilometers per hour at sa kasalukuyan po kahit ito ay nandito na sa karagatan ay hagip pa rin ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pagulan itong malaking area ng Northern Luzon maging yung ilang areas pa ng Central Luzon. Samantala, ang habagat naman po ay patuloy pa rin nagdudulot ng mga pagulan dito naman sa may silangan or sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. And bukod po dito, meron din tayong minomonitor pa na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,255 kilometers east of northeastern Mindanao. Mababa pa po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo within 24 hours. Ngunit bukas po ay posible itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility. And yung trough or yung extension po nito ay posibleng magdulot ng mga pag-ulan dito sa may kanluran or sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Isang, generally patuloy pong kikilos pakanluran si Bagyong Isang habang binabaybay pa rin ng West Philippine Sea at lalabas po ito ng ating area of responsibility bukas ng umaga or ng hapon. But mapapansin nga po natin na bagamat ito ay nandito na sa karagatan, hagip pa rin ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pagulan itong malaking area ng Northern Luzon, which is ina-expect po natin ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga ay patuloy pa rin po nating mararanasan yung epekto nito ni Bagyong Isang. And then throughout the day po tomorrow is mababawasan na po yung epekto nito. And may kita din po natin na posibleng mag-intensify pa itong si Bagyong Isang into a tropical storm bago ito lumabas ng ating area of responsibility. At kaugnay nga ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Isang, meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 1 dito sa bahagi ng Cagayan, Isabela, maging sa Quirino, Nueva Vizcaya, sa buong bahagi din po ng Cordillera Administrative Region, maging dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at sa northern portion din ng Nueva Ecija, kung saan dito po sa mga areas na nabanggit natin, posible pa rin makaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Isang at maaari pa rin po itong magdulot ng mga minimal to minor damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Ngunit dahil nakita nga po natin na palayo na itong si Bagyong Isang sa anumang bahagi ng ating kalupaan, posible pong sa mga susunod na issuance natin ng bulletin ay mababawasan na po yung mga areas natin under wind signals. Kaugnay naman po ng mga pag-ulan, patuloy pa rin yung mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Isang dito sa bahagi ng Zambales. Posible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rainfall, samantala 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa area ng Pangasinan, Benguet, La Union at Ilocos Sur, maging dito din sa area ng Tarlac, dulot po ito ni Bagyong Isang. So sa mga pagulan naman po na dala ni Bagyong Isang ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga is posible pa rin po tayo makaranas ng mga pagulan na dala ni Bagyong Isang. But bukod po dito, yung habagat meron ding mga dala ng mga malalakas na pagulan kung saan posible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa area ng Bataan, maging dito din sa bahagi ng Occidental Mindoro. Samantala ngayong gabi din po hanggang bukas ng gabi, meron pa rin tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan dito sa bahagi ng Metro Manila, maging dito din sa area ng Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique at sa area din po ng Palawan. So kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung pananggalang natin sa mga ulan at doble ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukod po dun sa areas natin under wind signals, posible pa rin po makaranas ng bugso ng mga malalakas na hangin. Dulot naman ito ng habagat, yung malaking area ng Central Luzon,
Maging dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, malaking area po ng Bicol Region, maging yung bahagi din po ng Visayas at ilang areas pa ng Mindanao. At magpapatuloy po ito hanggang bukas, and by Sunday naman medyo mababawasan na po yung epekto ng habagat, but posible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na hangin dito sa area ng Kalayaan Islands. Sa kasalukuyan, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan po natin na maglalayag dito sa mga seaboards ng Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan, dulot ito ni Bagyong Isang at ng habagat. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipabalabas po ng Pag-asa para sa